Tuloy ang work ni Bingo para makaipon sa gagawing operasyon sa mata ng kanyang lola at si Ling naman ay tinutulungan din si Bingo na alagaan itong si Mamang. Nagpapasalamat nga itong si Bingo kay Ling dahil palagi siyang andyan para kay Mamang. Nasabi rin ni Bingo na kahit busy man siya sa work ay kaya niya rin namang isabay ang love. Kinilig naman itong si Ling sa sinabi ni Bingo at dito na nga tuluyang nag-confess si Bingo ng tunay niyang nararamdaman para kay Ling at nasabi niyang pwede namang pagsabayin ang work at ang love. Nang malaman naman ito ni Mamang at Papi na nag-confess na itong si Bingo kay Ling, sobrang saya nila para sa dalawa dahil matagal na nila itong hinihintay. Dahil sobrang in love nga itong si Bingo kay Ling, kaya naman pinaghandaan niya ang kanilang first date. Humingi siya ng payo sa kanyang papi at mamang kung ano ang isusuot niya at ano ang dapat niyang gawin sa kanilang first date. Sobrang pinaghandaan ito ni Bingo at sobrang excited siya at ang una niyang ginawa ay mas lalo pa siyang nagpagwapo at nagpagupit siya na lalong ikinagwapo niya. Kaya sa first date naman nila ay hindi makapaniwala si Ling sa nakita niya dahil sobrang gwapo nitong si Bingo at mas lalo nga siyang na-inlove kay Bingo. Sa kabilang banda naman, nakumbinsi naman ni Sherwin itong si Charleston na ibenta na ang kanyang share at hindi nga nagdalawang isip pa ito at agad na siyang pumayag at pumirma. Nang malaman naman ito ni Bettina na iinis siya kay Charleston dahil hindi niya nainisip ang katayuan ng kumpanya. Pero wala na siyang magawa dahil pumayag na itong si Charleston at nabenta na ang kanyang share. At wala nga silang kaalam-alam na ang bumili ay itong si Annie. Dahil nakuha na ni Annie ang share ni Charleston, kaya ito na ang pagkakataon niya. Kaya nasabi sa kanya ni Sherwin na nakaset na ang lahat at siya na ang major shareholder ng GLC. Nang ipinakilala na nga ni Sherwin itong si Annie na siya na ang bagong shareholder ng GLC, hindi makapaniwala ang Chu family. Gulat na gulat nga itong si Wilson at si Cindy. Sa kabilang banda naman, nakausap na ni Ling at Bingo si attorney at nagtapat na rin ito na binayaran siya ng isang babae noon na ipalabas na kagagawan niyo ni Divine sa sarili niya. At ang totoo talaga ay may gumawa nun kay Divine. Kaya nang malaman ito ni Ling, patuloy ang paghahanap niya ng ebidensya. Sa paghahanap niya nga ng ebidensya, hindi inaasahan na makikita niya mismo ang knife na ginamit kay Divine noon at ang knife na yon ay gamit ni Carlo sa paghunt. Dahil yon ang malakas na ebidensya kaya naman muling nabuksan ang kaso ni Divine at inimbitahan nga ng mga pulis itong si Carlo para tanungin kung bakit nasa kanya ang knife. Nagkagulo naman ang pamilya Chu nang malaman nilang itong si Ling ang nagpatawag kay Carlo sa pulis. Nang dumating naman itong si Ling, sinabi niya sa kanyang pamilya na lahat ng ebidensyang nahanap niya ay itinuturo ang kanyang pamilya. Kaya nga nagagalit siya at hindi niya alam kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. Dahil nakokonsensya na itong si Charleston, kaya naman sinabi niya kay Ling na siya ang dahilan kung bakit nangyari yon kay Divine. Nagulat naman ang lahat nang marinig ito. At lalong-lalo na si Wilson na hindi makapaniwala na magagawa yon ng kanyang anak, kaya nga siya ay inatake sa puso. Gayunpaman, para naman mapatawad na si Annie ni Bingo, kaya handa na rin niyang sabihin ang buong katotohanan at kung bakit siya nagpabayad kay Cindy noon. Sa paraang ito ay maiintindihan na siya ni Bingo at mapapatawad na rin at matatanggap na siya bilang ina nito. Yan ang mga exciting part na dapat nating abangan sa susunod na episode ng Can't Buy Me Love.